Matagal na akong gumagawa ng kimchi. Pero ngayon, share ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa at kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin sa kanya. So, ayan, tingnan nyo na lang, i-post nyo na lang para makita nyo yung mga measurements kung gusto nyo gayahin tong recipe na to. So, first, ayan, mga cabbage muna. I-cut mo siya into quarter pieces. Then, after isasalt mo, yan yung itsura niya. Then, prepare mo na yung sibuyas, bawang, tsaka luya. Then, blender mo. After i-blender, ganyan na yung magiging itsura niya. Then, after nito, prepare na natin yung gulay. Hugasan na natin siya. Yan. Ulitin mo lang yan ng mga 3 beses. Tapos, i-drain mo siya. Para sure na mawala lahat ng asin. Ayan, tingnan mo yung before and after, diba? Nangalahati siya alos. Na-prepare mo na yung sauce. Yan, glutinous, sugar, tubig. Then, halu-haluin mo lang before mo buksan yung apoy. After yan hintay mo na lang siyang maging ganyan yung consistency. Pag ganyan na yung consistency, ayusin na natin yung sauce. So, pag sasama-samahin na natin sila lahat, yan yung sauce na ginawa natin. Yung chives at leeks. Then, ito yung sibuyas, bawang, luya. Then, red pepper flakes. Pwedeng 2 to 3 cups, depende kung gaano kaanghang yung gusto mo. Then, halu-haluin mo na. Pag nahalo mo na, pwede mo na silang pagsama-samahin. Then, ayan, halu-haluin mo lang. Konti-konti para sure na lahat ng gulay malalagyan mo siya ng sauce na ginawa mo. After nyan, yan na. Prep na, ilalagay mo na siya sa lalagyanan niya. So, dati ang ginagawa ko, 400 grams. Ngayon, or 500 grams rather. Pero ngayon, 450 na lang. Kasi mali yung gulay. Then, after nyan, make sure na 450 talaga. Then, naayusin mo. Make sure na siksik siya. Kasi magfe-ferment pa yan. Mag-leave kayo ng space sa taas. Kasi aangat yan, bubula. Then, linisin mo before mo isarado. Then, yan na. Finish na. Nakagawa ko ng 10. Para sa 10 kilos yan. Then, may sobra pa para sa amin na yun. Bye!